Mga kwento ng lagim. Kamusta mga giliw naming tagapakinig? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagugustuhan niyo ba ang mga kwentong lagim? Pwede kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan sa link provided sa baba. I-comment niyo po kung nasaan kayong lugar para ma-shoutout namin kayong lahat. At sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment niyo na lang po kung nasaan kayo at kung ano ang pangalan po ninyo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Shoutout muna po tayo sa mga viewers po natin, ang mga giliw nating tagapakinig. Kay Annalyn Ampo, pa-shoutout po from QC. Araw-araw ako naka-tune in. Maraming salamat po. Kay Manuel Graho 3791, kay Mike Royd 0016 at kay Rain Genesis. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang katahimikan ng gabi ay binulabog ng nakakapangilabot na sigaw mula sa lalamunan ng isang lalaking biktima ng manananggal. Ilang saglit pa at makikitang lumipad mula sa loob ng bahay, dumaan sa wasak na bubungan si Ben-Hur, ang manananggal. Nakita siya ng mga nagroronda. Sinundan siya ng mga ito at sinubukang patamaan ng mga sibat nila. Ngunit wala isa man ang nakatama. Lahat ay daplis. Bigo silang mahuli ang lalaking manananggal na ilang gabi nang namimerwisyo sa kanilang baryo. Ang ipinagtataka nila ay kung bakit puro kalalakihan ang binibiktima nito, na tila ba may malaki siyang galit dahil talaga namang kulang na lang ay dikdikin niya ang kanyang mga nabibiktima. Galit na rin ang taga-baryo sa kanya. Hindi sila titigil hanggat hindi siya nahuhuli ng mga ito. Lumapag si Ben-Hur sa katawan niya na nakakubli sa madilim na bahagi ng gubat. Tapos ay lulugulugong naglalakad pabalik sa kanyang tahanan. Kahit gaano pa karaming lalaki ang mabibiktima niya, ay hindi nito nalulunasan ang paghihirap ng nararamdaman niya, ni hindi man lang mabawasan ang mabigat ng kanyang kalooban. Naupo siya sa papag, tumungo, at muli ay binalik-balikan sa isip ang masayang mukha ng asawang si Lorena. Maya-maya ay kumuyom ang dalawang kamao. Pilit pinipigilan na sumabog ang galit na naninirahan ngayon sa kanyang dibdib. Punong-puno siya ng puot at kapighatian. Nang sumunod na gabi ay muli siyang lumipad. Patuloy siyang nambibiktima ng mga inosenteng lalaki. Wala siyang pakialam. Ang balak niya ay ubusin ang mga kalalakihan. Wala siyang ititira. Magbabayad ang lahat ng lalaki sa pagkawala ng pinakamamahal niyang asawa. Kaya naman muling nabalot ng kagimbal-gimbal na tagpo ang baryo Mabulo. May mga nabiktima na naman ang manananggal. Lingid kay Ben-Hur, ang asawa niyang si Lorena ay may kakambal. Kadarating lang nito mula sa ibang bansa. Ito ay si Rowena
Nabalitaan nito ang nangyari sa kakambal niya. Maliit pa sila nang pareho silang ipaampon ng tiyahin sa magkaibang pamilya. Dahil na magkasabay sumakabilang buhay ang kanilang mga magulang, dinala siya ng umampong pamilya sa ibang bansa habang si Lorena ay naiwan sa baryo. Ngayon na nga lang siya nakabalik sa bansa at mula sa matanda at sakiting tiyahin ay nalaman niyang ang kakambal ay yumao dahil sa pananamantala rito ng ilang mga kalalakihang hindi nakilala. Ayon pa sa matanda, siya lamang ang nakakaalam na si Lorena ay sumama sa isang kampon ng dyablo mula nang mamatay ang umampon sa kanya, isang manananggal na nagngangalang Ben-Hur. Alam niya dahil nakita mismo ng kanyang mga mata ang pagpapalit nito ng anyo nung gabing pupuntahan sana niya si Lorena, at nang mangyari nga ang malagim na pag-aabuso ng mga lalaki kay Lorena ay nagsimula ng mangbiktima si Ben-Hur. Walang habas, hindi nito alam kung sino ang mga salarin, kaya lahat ay gusto nitong pagbayarin. Tinanong ni Rowena ang tiyahin kung bakit hindi niya isumbong sa mga taga-baryo ang tunay na katauhan ni Ben-Hur. Ayaw daw niya, natatakot siya rito. Nag-isip si Rowena at bumuo ng sariling pasya. Pupuntahan niya si Ben-Hur. Sa tulong ng tiyahin ay nalaman niya ang tagong tahanan nito. Sinubukan siyang pigilan ng tiyahin dahil batid nito ang panganib ng isang tulad ni Ben-Hur. Ngunit hindi siya nagpapigil. Lingid sa tiyahin, si Rowena ay isang vampire slayer sa ibang bansa. Ito rin ang gawain ng mga umampon sa kanya, kaya naging ganito rin siya. Sa isip ng dalaga, sobra-sobra na ang paghihiganting ginawa ni Ben-Hur. Kailangan na niya itong ilagay kung saan ito nararapat, sa impyernong pinanggalingan nito. Bago niya tinungo ang bahay ni Ben-Hur, ay dumaan muna siya sa puntod ng kakambal at hiningi ang permiso at kapatawaran nito sa nais niyang gawin. Naglaan din siya ng taimtim na panalangin para sa kaluluwa nito. Matapos iyon ay buo ang loob na tinungo niya ang bahay ng lalaking manananggal. Si Ben-Hur ay nababalot pa rin ng dilim ang puso't isipan. Hindi mawala-wala sa isip ang pinakamamahal na si Lorena. Ngunit natigilan siya at nanglaki ang mga mata nang matanaw ang babaeng papalapit sa kanyang bakuran. Nasambit niya ang pangalan ni Lorena. Napalunok siya at hindi mawari ang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang nasa harapan niya ito. Si Rowena naman ay natigilan, di nang makaharap ng malapitan ang lalaking gusto niyang ihatid sa impyerno. Napakaamo pala ng mukha nito na tila ba hindi kayang pumatay man lang ng lamok. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay may kung anong mahika ang napagitan sa kanila. Isang ekstrangherong puwersa na waring pinigilan ang hangin at mga dahong lumikha ng kahit na
munting ingay na makakagambala sa pagtatagpo ng dalawang nilalang. Muli ay lumabas sa mga labi ni Ben-Hur ang pangalang ng asawang si Lorena. Humugot muna ng malalim na paghinga si Rowena bago ipinakilala ang sarili. Ngunit hindi sa tunay niyang katauhan, kundi sa katauhan ng kakambal niyang si Lorena. Oo, siya nga raw. Si Lorena, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay para muli silang magkasama. Hindi na nagpusisa pa. Wala nang tanong-tanong pa. Bigla na lang niyakap ni Ben-Hur ang dalaga. Naniniwala siya na pag-ibig ang nagbalik kay Lorena sa piling niya. Habang nakayakap sa kanya ang lalaki, ay sinubukan ni Rowena na itarak ang patalim na dinukot niya sa sling bag. Ngunit hindi niya magawa, hindi niya maintindihan. Naging mabilis na ang mga sumunod na pangyayari. Ang manananggal na si Ben-Hur ay nanahimik sa kanyang lungga kasama si Rowena na pinaniniwalaan niyang si Lorena. Ang dalaga ay hindi naman makapaniwala na nagawang bihagi ng puso niya ng kampo ng dyablo na dapat ay pinarusahan niya sa ginawa nitong pagkakalat ng lagim sa baryo. Ilang beses din niyang pinagtangkaan ang buhay nitong tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon. Ngunit hindi talaga niya magawa. Sa kabilang banda ay natulungan din niya ang baryo mabulo na mabawi ang katahimikang binulabog ni Ben-Hur dahil sa paghihiganti nito. Nang gabing iyon, dumating na ang kinatatakutan ni Rowena nang yumakap sa kanya si Ben-Hur at sinimulan siyang hagkan sa balikat. Ang halik na iyon ay gumapang sa iba pang parte ng kanyang katawan hanggang sa dumako sa nanginginig niyang mga labi. Naghatid iyon ng kakaibang sensasyon sa kanya at hindi niya magawang kontrolin ang sarili. Hinayaan niyang tangayin siya ng ekstrangherong damdamin na bumabalot ngayon sa kanyang katawan. Tila nakalimutan na isa siyang malakas na babaeng may misyon na dapat gampanan. Subalit, ang kahibangan nila ay biglang pinawi ng isang katotohanan nang matuklasan ni Ben-Hur na ang kaniig niyang babae ay isang birhen. Napabangon siya at galit na tinanong si Rowena kung sino ito. Hindi ito ang kanyang si Lorena. Agad namang nagbihis si Rowena. Wala na siyang mapagpipilian kundi ihayag dito ang tunay niyang pagkatao na siya ang kakambal ni Lorena. At inamin din niya rito maging ang tunay niyang pakay. Dahil dito ay nagkaroon ng paglalaban sa pagitan nila. Ang matalim na punyal si Rowena laban sa matalas na kuko ni Ben-Hur. Sa kabila ng girian ay hindi naman nila magawang saktan ang isa't isa. Pareho na lang napagod at sumuko. Sumalampak sa sahig si Ben-Hur. Sinabi niya na kung gusto pa siyang patayin ng dalaga ay gawin na nito. Sa halip ay binitawan ni Rowena ang punyal. Maraming beses na raw niyang sinubukan pero hindi niya makaya dahil pinipigilan siya
ng kanyang puso. Nilapitan ni Ben-Hur si Rowena at niyakap. Humingi siya ng tawad sa dalaga at sinabing magsimula sila ng bagong yugto ng kanilang buhay. Tumango si Rowena at sinabihan si Ben-Hur na kailangan nitong mangako sa kanya na hindi na ito muling mambibiktima ng tao. Nangako rin si Rowena na tutulungan niya ang kakambal na si Lorena na mahanap ang tunay na hustisya. Hahanapin niya ang mga may sala para makuha ang nararapat na katarungan. Wala nang inosenteng tao ang madadamay. Muli ay naglapat ang kanilang mga labi at itinuloy ang naudlot nilang pag-iisa. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.